sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Magandang umaga, July 23, 2024. Martes. Ito ang karambola sa Aliw Channel 23 at DWIC 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Morning. Good morning. Morning. Isang maulan. Maulan na good morning. Mapapanood ang karambola sa aming website www.dwic882am.com. I-download ang DWIC 882 app. Live tayo sa Facebook at saka sa YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment. Dito, pwede kayo mag-comment sa aming text line 0999-376-6768. Mapapanood din ang karambola sa Digital Free TV Aliw, Channel 23. Sa Signal, 23 pa rin. Sa Satellite, 24 na. Sa TV Plus, 27. At sa GMA Afford the Box, Channel 25. Good morning. Good morning. Maulan. Bagyo na raw talaga itong si... Karina, may class suspensions, ha? Oo. Bantayan niyo po yan. Walang pasok. Maraming areas. Suspended. Angeles, Pampanga, Bataan, buong Cavite. Ang daming apektado. Yung De La Salle sa Manila, nag-online. Okay? Malabon, all levels, suspended po yung mga klase na yan. At alamin nyo, tumawag kayo bago kayo lumakad. Baka masayang lang. Kasi meron pong forecast ng heavy rain. At saka ngayon, nakikita na matindi talaga. Matindi ang ulan. Kaya dahan-dahan lang ho. Yung mga kailangan lumakad, ay kailangan nakaproteksyon ng konti. Medyo payong. Hindi, sombrero. Hindi, yung payong. Malakas ang hangin eh. Malakas. Ang problema dyan, yung baha. Yan. Pagandaan nyo na yung baha. Pagandaan na natin yan. Okay, yan ho. Sana kung yung baha papunta ro sa bukid para madalitan yung mga halaman di ba? Hindi, papunta sa dagat ng dinadala yung mga basura Okay. Siyempre, ang pinakamainit, ang SONA. Walang ibang pag-uusapan. Walang iba. Grabe. Magandang. Gustuhan ko yung kanyang... wala pong plastikan. Wala. Maraming inamin si Presidente. Ikaw sa inflation. Ikaw ang nagsulat yan. Sinabi mo, dapat aminin na lang. Nahihirapan ng mga kababayan natin. Dahil sa mahal na pagkain. Baliwala raw yung statistics. Tayo ang pinakamaganda. Ang performance dito sa lugar natin. Pero lahat yan, baliwala. Kung yung mga kababayan natin, nahihirapan. Yung mga press releases nila, Chalex, wala Wala, tinapon yun. Tinapon lahat. Oo. Maganda ni Presidente. Kaya tuwan-tuwa po yung nasa agriculture sector. Yes. Dahil ang paniwala
Bungad pa lang. Pagkain na agad. Pagkain na. Agriculture. Very good, Mr. 10 minutes yun, ha? At 10 minutes. magandang response. Sa dami ng ginagawa daw ng Marcos administration, tuwan-tuwa, halimbawa, itong Philippine Chamber of Agriculture and Food. Danny. Danny Fausto. Danny. Mr. President, Danny Fausto. Oh. Tuwan-tuwa daw sila at binanggit ng presidente, talagang priority. Agriculture, pagkain. Tagal na nga naman, ilang dekada yan. Decades of neglect, ang sabi po ni Presidente. Danny Fausto. Presidente Danny. Ngayon, priority na. Tama naman. Buti naman. Nakafocus tayo ngayon. Kaya yung mga nagwi-wishlist na mga foreign chambers of commerce. Ang wishlist nila telecoms. Meron din naman binanggit. Meron. Pero bawas-bawasan nyo yung wishlist nyo. Oo. And then take it from the president. Agriculture is the priority. Agriculture, power, and utilities. Right. Yeah. Maliwanag. Yung IPIRA, ayan, ano niya. Tagalog, Balang kasi natin. At saka yung Pilipino po yung talumpati ng ating Pangulo. Nagkataon nga pa rin, Conrad, pa rin Joel, kahapon. Napunta ako sa isang handaan. Dumaan si US Ambassador Kay. sabi niya, it was very good, but I could hardly... Dapat may translation. Dapat may translation. Translation, maganda yung pagtagalog Maganda yung Tagalog. Sa kabila ng mga hamon ng ating kinakaharap, nasaksihan natin ang pinakamataas na ani ng palay sa bansa nitong nakalipas na taon. So, pinakamataas daw, record-breaking harvest. Pero, Still, it's not enough. pero, Short pa rin daw sa target. Paano yan? yan. Hindi naman po pwede, effort ng gobyerno, at hindi rin naman natutugunan yung problema. Hindi rin nalulutas. Ano ba talaga dapat nang gawin? More effort? O baka may maling approach? Yes. Baka. Kailangan. Ang kailangan na ma-analyze natin. Kasi po, sabi ng presidente, talaga namang nagbibigay tayo. Totoo naman yun. Totoo naman yun. Kagaya niyan, maraming programs, program-based ngayon ang agriculture. And yet, palaki ng palaki, ang pangangailangan natin ng importasyon. So, baliwala ba yung effort natin? O mali lang? Mali lang. Mali lang ang... Parang hindi magkasabaw. Okay. Sabaw. Sinigang yung isa, Yung isa, Bulalo. kare-kare. Mali. Marami na raw silang binigay ng mga seeds. Yan, fertilizer. At equipment, kailangan sigurong balikan, ma-check. Ano ba nangyari dyan sa mga yan? Totoo bang napunta sa... Kasi merong isang na-feature na farmer, 15 tons ang ani niya per hectare. Gumamit siya ng hybrid. Taga Bicol. Nakita mo yun? Nakita ko. Ang dati niyang ani po 4. Ang national average natin nasa 3. Yung 3 tons. Yung 4 maganda na yun sa kanya. Okay? Naakyat niya sa 15. Sipin mo yun. Anong ginawa niya? Rice exporter na tayo. Anong ginawa niya? Yan, maganda. Kung kaya niyang gawin Tsaka binalangkas dun yung magkano yung kanyang puhunan, magkano yung kanyang kita. Maliwanag Ibig sabihin, minus yung gastos. it could be technology. Baka doon tayo kinukulang. Kailangan teknolohiya. Nandyan na yung seeds. Nandyan na yung fertilizer ayuda, farm machinery. Tumatakbo ba na maayos yan? At nagkaroon naman ng result. Tumaas ang harvest. Ang kailangan natin magdoble. Kung yung technique na ginamit nitong farmer, model farmer na to, na 15 tons per hectare ang kanyang yield. Tatalunin natin yung India, Vietnam. Kaya kalokohan yung wala tayong lugi tayo, may comparative advantage yung ibang bayan dito sa atin. Ang hindi lang nabanggit doon sa model farmer na yon,
Siya ba'y nangutang o kanya lang Yun na yung nga. sa... Isa pa yan. Yeah. May mga Yung funding, yung funding. May, Nanggaling. may pampuhunan tong taong to, sabi ng mga ibang kritiko. Sabi ko, yun, kailangan malaman natin. Nag-rural bank Hindi ba siya? gayahin Yan. natin. Gayahin Gayahin natin. natin, Kung meron siyang sariling puhunan, pwede bang yan palawakin yung funding? Yung style na yan. Yung style na yun. Di ba? pwede. Kasi pag sama-samahin mo yun Aha. Oo. Tama. Pangalanan natin, hanapin natin yung story niyan. Okay Hindi, siya. maganda. Organic pa siya. Hinalo Oh, nakita mo, organic. Organic Oh, pa eh. ang ganda. Kaya malaki ang katubo eh. Yan po dapat ang hanapin ng Department of Agriculture. Sigurado ako dyan sa Los Baños. Meron silang how to sistema. achieve high yield. Oo. Meron silang mga model farms dyan sa area na yan. Pati, ito si Mayor Osel ng Kalawan. Yung kanyang, on the average, yung farmers ng Kalawan, which is just adjacent to Los Baños, on the average, nag-8 sila 8 tons. 8 tons. 8 tons per hectare. On the average. Hindi ho totoo yung sinasabi ng ibang sektor na hindi man lang daw binanggit yung Executive Order 62. Binanggit niya. Hindi niya lang sinabing Executive Order. Oo. Ang sabi niya in English, we also extended the reduced tariff rates to facilitate importation of rice, corn, and pork. Until the end of this year lang ang sinabi niya. Hindi po hanggang 2028. Ang sinasabi kasi ng mga economic managers hanggang 2028. Doon nagagalit ang mga Farmers. farm groups. agriculture groups. Bakit ganun? Hanggang 2028, kakalabanin nyo kami? Ganyan ba talaga yan? Hindi maganda. Pero ang sinabi niya, ito po ang mahalaga, yung mga measure down na yan sa tariffs, dahil sa nagigipit lang tayo. Maliwanag yun, ha? Pawang panggipitang solusyon lamang. Okay. Economic manager, Hindi pag panggipit, huwag naman hanggang 2028. Hindi nagipit yun. Hindi nagipit yun. May masama balak nyo. Swapang na yun. Pasasa na yun, ang ibig sabihin. Hindi gipitan yun, pasasa yun. Panggipitan daw. Nagigipit ba? Kasi minsan, ibang kanta ng presidente. Iba yung akompanimento ng kanyang cabinet eh. Yun ang problema. Meron siyang kinakanta, iba yung tugtog ng anak nanto. Sintonado eh. Sintonado ng mga ito. Wala sa lugar eh. Sintonado na, wala pa sa key. Off key pa. So, ano daw mga paraan dyan? Bibigyan ng mga lupa. Kaya nga niya, para palalakin po yung ating areas na tinatamnan. Ito, that is another signal, ha? Kasi, Ano yan? panahon na Ano ngayon, ibig sabihin yan? parang Conrad, parang Ano John. ibig sabihin? Panahon, kasi nagkaroon na ng yung, may time frame kasi yung hawak mo yung CLOA na hindi mo pwede yung ilipat Yung certificate of land ownership. Ibig mo sabihin ng lipat? Mabenta? Mabenta sa mga... Masanla? Yan. Yung ganon. So, hawakan mo yan. Panahon na ngayon 5 to 10 years yun May mga ganon na workout So, inabot na yung... Inabot na. Pwede na ngayong... So, advisory yan para sa... Magko-consolidate na naman ng mga real estate. Nako, yan ang malaking workout. Ayan ang balita ko. Dito sa Cavite, may mga CLOA, lalo na doon sa area ng mga Maragondon at lahat, dahil papasok doon yung mga warehouse at saka iba pang mga gamit industrial. Napagbibili yung mga grain. Okay lang sana yun kung inilagay sana nila sa processing. Hindi. Ang inilalagay nila doon yung warehouse para sa imported Patay. Di ba? Ay, binanggit po ng presidente yan. Yung smuggling. Ayan. Reklamo yan ng mga magsasaka Kaya po kumbaga, nawawala silang gana na magtanim. Binanggit niya yan, ang isa sa niya, tuloy-tuloy daw ang customs. O nga naman, merong 2.7 billion pesos na sinabi siya na nasabat po ng mga smuggle. Agricultural goods. Pero alam ba natin kung ilang portion ilang percent ng smuggled yun? Baka 1% yun. Baka tip of the ice cream lang pala yun. Mahirap. But, sabi niya,
we are sending a strong message that we mean business. Yes. Kasi kahit na doon sa 2.7 na yun, isa ka doon sa nahuli, masakit-sakit yun. Hindi, mabigat yun. Confiscated yung Goods mo, yung goods paano yung puhunan mo. Di ba? So, ang mga lalabas po dyan, kapag naging consistent ang Bureau of Customs, Sa ganon. nahabol ng kwan, may mga madi-discourage na. Pero yung mga talagang makakapal, yung talagang mag-aarmas na po yan. Oo. We can expect violence. Yes. Kapag tuloy-tuloy Yung ganyan. ang campaign ng customs. And therefore, ang customs at ang police kailangan na rin maghanda dyan. Kasi po, ang mga smugglers, alam nila, crime yung ginagawa nila. Ay, palaban na yan mga yan. Ano yan? Kaya nga merong effort dati, if you remember, parang Conrad Parangio, na ibalik yung EIIB. Oo. Kasi dalawa eh. Either physical na smuggling, o yung Yung swing, outright swing, or yung technical. Dadaanin sa papeles. Yan. Yan. At ito hindi, Ang matindi, mahirap hulihin yung technical. yung kaya importante. Kaya at yun, hindi lamang sa customs yun. More often than not, sa BIR. Ayun. Sa BIR. Nadadali yung VAT. Oo. Nadadali. Ang laking dali nun. Sa technical, Oo. Isa pa pong anti-smuggling niya, yun daw pre-inspection, doon Yes, pa lang. Doon pa lang. Tagal na natin sinasabi to eh. Doon pa lang, tirahin mo na. Bayaran mo na agad. Halimbawa. Oh, yun actually suggestion ng karambolan na yun noon pa yan eh. Na sige, meron ka mag-i-import ka. Meron form yun, mag-ano ka itong number of nakalagay na kung ilan na import mo eh. Oh. Dito pa lang, in-assess ka na, bayaran mo na. And then within a period of time, dali mo dito yan. Meron time frame. Hindi pwede yung hawak-hawak mo. Maghahantay muna ako ng tataas ang presyo. Yayarin ko muna to. Hindi pwede yun. Pag nag-file ka ngayon ng petition for import permit, within a period of time, ito na yan. Nabanggit niya rin po yung kadiwa. Yes. Okay. Although sinasabi ng mga kritiko, it's not sustainable. Ganito po ang pananaw ng karambola dito. Yung kadiwa, in the meantime, Yes. habang yung mga programa sa agriculture, unti-unti natin ginagawa. In the meantime, tatanga ba tayo? Kaya kailangan niyang, halimbawa, kadiwa. Pero hindi po yan panghabang buhay. Totoo naman yung critics na sinasabing, it's not sustainable. We agree. Pero in the meantime, we have to do something. That is why you have to come in, yung private sector and the government. Kasi yung kadiwa is a marketing and logistics effort. Ayan. Pero ang Ayala, napansin ko, pare, all out na sa logistics. Yun ang importante. Tsaka new technology. Yan pong mga ganyang malalaking negosyo. Alam natin magagaling sila sa management and everything. Pag yan ang pinasok nila, yung food security, sigurado tayo may mangyayari. Among the conglomerates, tatlo yung talagang merong ganun na logistics effort. San Miguel. Ay, dati na yan. Dati na yan. Dati Diba? na yan. Gokong Way. Dati na rin yan. Kasi Uncle Chance nga meron nga silang ganun Di ba? And then, Lusutan. Meron silang logistics. Logistics. Kasi, nag-ano sila ng mga tanduay. Logistics na yun Alam na nila distribution Distribution Alam na nila yung situation. Ngayon, kailangan po ang fine-tuning sa kadiwa. Yan. Yan ang importante. Hindi naman nagsimula na yan, ayos na yan, perfect na yan. Meron pa rin mga fine-tuning kailangan gawin dyan. Dahil ang aming report na natatanggap, hindi naman lahat ng nangangailangan na qualified nakakakuha. Ang isang fine-tuning dyan sa kadiwa na suggestion natin from the very start, yung tungkol sa saan nila kukunin yung mga goods. Kasi, ang nangyayari doon, Saan mo bibilin? ikaw ba, mambibili ka sa trader o diretso ka ba sa Farms. Kasi yung mga iba, halimbawa, kamatis. Okay. So, ang ibig sabihin, ito, yung kadiwa, ikaw na rin magdidesisyon ng mga kaibigan mo o kasama mo na farmers group. Na Either individual o cooperatives. Yun ang yung... Theoretically, dapat farmers community talaga. In other words, halimbawa, kung Ayan. nagkadiwa ka halimbawa sa Santa Cruz, Laguna,
may farm si Rick Ping nga Oo. doon. Siyang kausap mo. siyang Yan. Tony Miloto, yung mga ganong klase, o yung mga Huwag na malalaki. yung nagtatapon ng basura. Hindi Hindi na nagtatapon yun. ng Huwag na yun basura. ang kausapin mo. In other words, kausapin mo na yung talagang mga farmers doon. Hindi yung, Does the Department of Agriculture Sinong gagawin? have that kind of mechanism? Agree? I understand Secretary Laurel has just signed an department order putting together yung sinasabi nila na Agricultural Cooperatives Group. Okay. Kasi yung Cooperatives Development If yung Authority corporate, yung tie-up between corporations and Another farm yan. groups, Yan. isa pong idea, venue yan na dapat i-explore. Yes. Ayun. Ayan yung mga ginagawa nila, Maring Gina Bertuccio. At saka private mga co-ops, farmers co-ops. Alam mo yung tie-up, private oo. sector kadiwa, hindi malayo mangyari. Private sector, kadiwa. Kumpanya ako, Yan, ganyan ang aking tie-up. mga empleyado, alam ko nahihirapan. Yan. Oo. Oo. Gagawa ako ng in-house kadiwa. Pwede yun. Bakit hindi? As a matter of fact, Hindi malayong mangyari. as a matter of fact, up to now, hindi pa naman re-repeal yung original idea from the FM days na ikaw, pag meron kang 100 or more employees, bigyan mo ng isang kabanyan ng mga parang benefit. Oo, Yung pati ganun. gulay na rin. Isama mo na yung gulay. Meron akong ginawa bagsakan. Yan. Oh. Pumunta ako sa bagsakan, dyan sa may Kainta. At bumili ako ng mga sako-sakong gulay nung panahon ng pandemic. Oh. At tapos hinati-hati ko yan, portions by portions. Okay. Nakapak. Nakapak. Tapos nandun lang sa mesa namin, ito yung kitchen, neighborhood kitchen. Oo. Di ba? Amura. Amura. Tapos yung iba nga gusto magbayad, hindi po, libre lang Rotary Club of Makati Dasmariñas Project, so binibigay. Mas mura, di hamak na mura. Parang 20% lang ng presyo. Kaya sinasabi mo parang Conrad na private kadiwa. Panahon Hindi na malayo gawin na ninyo Pwede, yan. pwedeng Gawin gawin. na ninyo yan. In your own companies. Yes. At hindi naman kailangan yung may-ari mismo mag-initiate. Yung mga empleyado mismo, gumawa kayo ng inyong organization and find out, research. I mean, ang dami pong pwedeng gawing paraan para makaraos tayo rito. Hindi naman to krisis eh. Ang Pilipinas po, wala sa krisis, kamukha na sinabi natin kahapon. It's different from the picture being painted by the critics na para bang bumabagsak na ang Parang wala na tayo. Yung wala po tayo sa krisis, ang layo. Tayo nga pinakamagandang performance dito eh. Kaya Ang problema lang, hindi even ang benefits ng growth. Yan ang Ang nangyayari. tinatamaan po yung mga mahihirap. So, anong solusyon? More production. Okay? Kaya- Ano pa? Merong mga liit-liit na pwede nga, yung for the meantime, tirahin natin yan. Yang kadiwa, isa yan. Is one of those. Okay. Yan pong irrigation. Yan. Sinabi niya rin yan, binanggit niya yan. Irrigation. And Mukhang he's malapit doing sa puso niya. He's doing it properly. Dams daw, irrigation dams, kailangan. Impounding. Kasi magkakaroon na ng problema sa tubig. Oo. Alam natin, babalik at babalik daw yung El Nino. Natumbok ng presidente yun. At hindi kailangan mga gadambuhalang dam, mga weird na technology. Pwede. Ang impounding nga eh. Ilang pong taon na po yung El Nino sinasabi natin, El Nino, El Nino. And what are we doing in response? So sabi niya, kailangan dam. Ibig sabihin niya, yung water impounding. Water impounding. Kahit maliliit lang, weir or what. Oh, may sweep. Dati may sweep eh. Small water impounding program. Hindi ba? Oo. Dati yun. Kasi, dalawang doon. Common tubig, at the same time, nagagamit mo sa irrigation. At saka, yung ibang areas, Potable area. potable water. At saka yung ibang areas, parang Conrad, parang Joel, nilalagyan nila ng mga isda. Oo. Ayun, pwede. Another Pwede, oo. food. Pwede pa. Oh, tama, ano? Pampagkain pa. Pagkain yun. Kailangan mo ng feeds doon. O konti, feeds. O kaya, organic na. Pwede mo lagyan ng yan. Oo. Kasi po yung El Nino, puro lip service tayo. Kailangan mag-prepare. Tapos close coordination. As sinabi ng Presidente, the way to prepare is to build more dams. Impounding areas. Tumbok na tumbok yun, pare, sa akin. Pero, pagdating po sa pagkain, okay,
meron daw siyang proyektong Lawa at Binhi. Ano ba yun, pare? Yan daw po, yung mga modern na impounding system ng tubig. Lawa, ang lawa ibig sabihin niya, lake. Pero man-made lake tong sinasabi ng presidente. Yan daw po ang panlaban sa El Nino, yung tagtuyot. Dapat to ma-involve ang LGU, pare. LGU, Public Works, at saka DA. Yan yun na, at saka yung ibang, yan nga yung sinasabi natin na National Convergence Initiative for Sustainable Rural Development. Hindi masyadong naangat yun. Dapat binibigyan talaga ng workout yun. Kasi yun yung coordination work. Kasi sa dami po ng kailangan gawin lawa, hindi mo pwede asa lamang yan. Sa national? Hindi. Sa DPWH. Hindi. So down the line, sa LGU level, Barangay. level, Even barangay. Actually, obligahin mo sila. Obligahin mo sila. Gagawin nyo, pare? Executive Batas. order. Executive order yung kaya ng presidente yun. Executive order lang yan. At saka, implementation at the level of the Department of Interior Local Government at saka LGU. Obligahin mo sila. Para, may pera naman ang LGUs eh. Di ba? May mga kaya nilang gawin. Yan, ayan, wala nang pogo, hindi na kayo pwede niyan. Ito, yan ang pasukan nyo. Ay, naku, ang dami pwede pagkakitaan dito sa pagkain. Nako. Siyempre, hindi jackpot, pero... Yung kanina, nire-report ni paring Jan. Yung nagtitinda ng lugaw. Isipin mo, nakapagpatapos na. Nagtitinda ng lugaw, nakapagpatapos na ng anak. Basta pagkain, merong kikitain. Meron. Sustainable na workout yan. Kasi nangangailan tayo palagi yan eh. Di ba? Para trabaho. By the way, tungkol daw po sa climate change, may kinalaman sa climate change kasi yung El Nino at yung food security. Okay? That cannot be denied. Kitang-kita na po yan ng mga scientists. Kaya kailangan double ang effort natin sa food production because of the climate change. Ito po ang sinabi ng presidente, kailangan daw ng batas. Kailangan niya ng batas from Congress para daw doon sa, meron kasing international fund. Yung Loss and Damage Fund. Okay? Host po ang Pilipinas dyan. Ang request niya sa Congress, kailangan nating gumawa ng batas para magkaroon ng legal framework, personality. Yung board na yan. Kasi parang ADB yan eh. So wish list na yan. Wish list. And that is the reason why, ang importante, this is an kasi yan yung offshoot yan ng Paris Agreement. Paris. Yung sa climate change. Ngayon, kailan pag-aralan ng Kongreso kung ano yung mga laman ng mga ito at saka anong gagawin. Ano papel natin as host country? Yan. 8:31 ng umaga, Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Ngayon, July 23. At ang ating pinag-uusapan yung po reaction sa SONA ng post-SONA. Yung mga nagsasabing pogo, teka muna. Mamaya. Relax. Mas marami pa tayong mas marami pang mahahalagang. At nabanggit ni Presidente, yung mga mahalaga ng binanggit ni Presidente, yan ang dapat natin pag-aralan. Well, number one, sabi niya po, National Fiber Backbone. Yan. Okay? Alam natin problema ang internet dito sa atin. Sinabi ng World Bank yan eh. Actually, willing nga ang World Bank, pautangin tayo ng napakalaking halaga para masolve natin yan. Okay, pinakamahal, pinakamabagal, at pinakamaiksi ang nararating. At may isa pang pinakakapal yung mga pinakamakapal ang mukha ng mga providers. Well, nabanggit niya yung free wifi. Yan din po, para din yan yung kadiwa. Yes. It's not a permanent solution. In the meantime, na hindi pa natin nagagawa yung infrastructure, namimigay ang gobyerno ng free wifi. Okay? It's all over the Philippines. It elicited applause, yung sinabi niya.
Pero sa ganang amin po, hindi yan ang totoong solusyon. Yung National Fiber Backbone, Phase 2 and 3 by 2026 daw. In place na. Sufficient capacity na raw yan. Dahil ito po ang sinabi ng Presidente, only 77% ang may connection sa internet. Either wireless or broadband, gano'n. 77%. Hindi takatanggap-tanggap yun. Dapat 100%. Dahil sabi ng UN, ang internet po ay human right na ngayon. Kailangan may access ka dyan. Dalawa yung nabanggit na ni Presidente. Sa internet, yung tungkol nga doon sa access. Importante yun. Okay. And number 2, yung usage. Kasi sinasabi nila, ang Pilipinas, ang lakas gumamit ng... Pero, ang gamit, mahusay iba. Mahusay tayo. Ang gamit, iba. Chismis. Yung mga ganon. Mali yung mga apps natin. No? Kung ano-ano. Deepfake. Anong deepfake? Ikaw naman, deepfake ba yun? Kitang-kita mo, siya yun eh. Alam mo, diba? ang dami nating tagapasubaybay na obviously mga fans siguro to ni sino yan? Si Maharlika. Ay nako. Meron po lumabas na video na sinasabi nag-i-snort ng cocaine. Si Marcos daw yun. Kitang-kita mo naman. Halata. Hindi. At saka poor acting eh. Acting. Alam nyo, pag humit-hit ng hindi snorta ng cocaine, hindi yan kopyo yung wow, man. Hindi. Gising ka nun, party. Mali yung artista, mali yung acting. Speed. Magiging, you're like a live wire. Kung sabihin. Hindi umaantok. Mag-ayos kayo ng iba. Gumawa kayo ng ibang script. At saka, hindi. Ito meron akong kilala, nasa loob mismo natin ng Marcos administration. Sinabihan ko siya, meron chismis na meron daw video. Ganito, ganyan. Na nag-i-snort ng cocaine. Si BBM. Sabi niya, kung meron yan, noong campaign pa lang, lumabas na yun. Diba? Of course. Kampanya, di sana niyari na siya. Ngayon, sa araw ng SONA, tsaka inilabas. Alam mo, equivalent dito. Wala sa Amerika pa. Yung panahon ni Duterte, yung Bikoy. Biglang labas. Manufactured na video para parang gano'n eh. Parang gano'n na style. Baguhin yun na. Kumita na yan eh. Hindi nga kumita yung kay Bikoy eh. Ito pa? Alatang-alata. Pero yung mga reaction ng mga cabinet, medyo nagulat din ako. Medyo OA din. Medyo OA. Iba. Fake nga. Fake na yan. nga eh. Ba't yung papatulan? Alam naman ng taong bayang fake. Kitang-kitang fake. Tas papatulan mo ng wala. Pero mas mahalaga pang pag-isipan natin, pagdulutan natin ng pansin at panahon. Yang mga internet scam. Yan ang importante doon. At nabanggit ni Presidente yung mga deepfake na. Nabanggit ni Presidente yung tungkol sa scam. Yes. Nabanggit niya tungkol yan. Problema po natin. Internet security, yung mga cyber security. Malaking problema. Ang mga ating government offices nahahack. At saka nagkaroon ng mga 9 out of 10 nakakatanggap. At saka nagkakaroon ng mga grupo-grupo. Iba yung grupo na... Kaya malaking... May grupong extra rice na ba dyan? Meron. Kaya malaking bagay yung ginagawa ni Director Jimmy Santiago. Yung nakukuha niya kung sino-sino itong mga ito. Kasi sila parang nagkaroon na rin sila ng network. Yung mga gumagawa ng ganito. Yung iba sinasabi, may asosasyon na rin sila. Parang asosasyon. Chamber. Malapit na. Chamber. Malapit na. Di ba? Chamber of Internet Commerce. At ang masama dito, parang Conrad, parang Joel, yung sinasabi nung iba, hindi, we were just testing the security arrangements of all of this. Pwede ba yun? Criminal na activity yun. Kulong ka. Nagtetest ka. Anong ibig mo sabihin? Yan pong internet problem natin. Ang kailangan dyan, malawak ang involvement ng police, business mismo, business community, mga bangko. Kailangan po talaga sila ma-involve na gusto dito sa fight against cyber. At saka huwag nyo yung gagawin na kanya-kanya kayo.
Kanya-kanya. Dapat medyo may... Hindi, ugali ng ano yun. Yun ang problema nga eh. Yun ang malaking problema, yung kanya-kanya. Oh. Mag-uusap naman kayo. Bakit yung ibang bayan nasolve na nila to? Bakit tayo ngayon tayong inaatake? Oo. Wala naman tayo naririnig na sa Malaysia nagkaroon ng mga ganitong problema. Malawakan ha. May mga iba paminsan-minsan pero hindi malawakan. Yun ang kaya mabuti naman at nagre-react ng mga si Secretary Ivan Oy na using na stage 2 yung ganon klase tungkol dun sa National Broadband. Maggagawa na raw po ng blueprint, National Cybersecurity Plan. Ang DICT ba yan? DICT yan. Ang DICT. In-announce po ng Presidente yan sa kanyang SONA. Oo. About time. Yes. Ang ayaw natin... At saka yun, dapat yun, involve lahat ha. Sinasabi natin, LGU. Importante. LGU, PNP. Kasi hindi lamang po yung maging digital ang ating mga transaksyon. Hindi. Gagawin mo nga digital yung transaction. Di mas mabilis. Na-atake naman yun. Mas mabilis na yariin yun. Paano yun? Doble ang problema mo doon. Problema mo doon. Okay. Yan ang malaking issue dyan. Yan po mga problema natin. Problema natin ang power. Binanggit din ng Presidente yan. Naku, nabanggit ulit yung IPIRA. Review. Ano tingin mo? Papatulang kaya ng Kongreso yun? Ang lakas ng lobby? Ang lakas. Ang lakas po ng lobby ng power sector. Unang-una kasi, nakaposisyon yung mga taga-power sector. Sa mga mahalagang offices like Department of Energy, yung Energy Regulatory Capture, at yung Transco ba? O Transco, Napocor, Pisam. Nakaposisyon Yan mga Although ang nabanggit ng Presidente, tuloy-tuloy ang transmission development po natin na ating grid. At yan, Iko-connect na raw yung Luzon, Visayas, Mindanao. Maganda yun. Maganda sa akin development. At saka maganda dahil hindi na niya binabanatan ang NGCP. Hindi na. Hindi, nagpaalam nga yung senador. Nagpaalam yung dating senador. Yung isang senador. So, hindi niya pinayagan, ganun ba yan? Wag na kasi nagawa na nga eh. Ang problema na nga ngayon, anong dadaloy dyan sa grid na yan eh. Wala naman. Matagal na raw pong pangarap yan. Yung unified grid. Yes. Matagal ng pangarap. 50 years pangarap pa ng tatay niya. Sa tingin niya raw, medyo tanaw na. Medyo tanaw. Yung Mindanao, na-connect na eh. Yung Mindanao grid. Medyo tanaw na yan. Gusto ko yun. Pero yung national electrification. Okay? Kailangan po marating yung kasulok-sulukan ng Pilipinas na kuryente. Good morning. Hindi pwedeng kawad lang. Ha? Pero kailangan nga ng supply. Supply ang kailangan. Planta. Ang ano doon, ewan ko kung nabanggit ng Presidente yun, pero yung island-based, kasi hindi mo pwedeng lahat yan naka-ano lang sa national grid Okay lang yung connectivity, pero yung island by island, meron sariling diskarte dapat yun. Kasi hindi mo naman pwedeng i-submarine cable mo lahat yan, hindi ang mahal nun. Pero nabanggit po ng Presidente yung pagtaas ng kuryente, presyo ng kuryente. At doon nagpalakpakan. Sinabi niya, meron tayong mga measures, pero parang sa ganang akin, halimbawa, yung sinuspindi yung stock market, yung i-refund yung mga consumers, yung anti-bill shock, mga ganun. Lifeline rate. Mga ano po yan, band-aid. Yes. The real solution here, makapagpatayo tayo ng marami pang planta. Enough supply at least, na hindi na magkakaroon ng yellow alert, orange alert, whatever, pink alert, whatever, purple, kung ano mang kulay ng alert. Yun po ang kailangan. Ano ang sinasabi ng Presidente to achieve that? Tinukoy niya po yung EPIRA. Angkop pa ba ito sa ating kasalukuyang sitwasyon? Yeah. O panahon na
Ayan. para i-review. Ng Lanzone. Hindi pala. Hindi. Hindi. Ng panahon na. Mangustin. Ng panahon na palitan daw yan. Yes. Balikan. Ating mga Which means- mambubutas. Nasaktan dito yung mga iba pong sektor dahil nagpalakpakan eh. Oo. Ibig sabihin, alam ng mga tao, may nangyayari dyan sa sektor na yan. Which means it behoves Secretary Lutilla and the energy group dyan. Resign? Hindi naman. Before you resign, please come out with an energy development plan na angkop sa panahon. Hinihiling ko sa Kongreso na pagtulungan natin to, sabi niya po, referring to IPIRA. Dahil ito ay kapakanan ng mga Pilipino. Sa taas ng presyo ng kuryente sa ating bayan, nahihirapan hindi lamang ang mga negosyante, kundi lalo na ang taong bayan. Yan. Makonsensya naman kayo, hoy! Okay? Hindi, may nagsasabi, pare, kailangan, balikan niya rin yung mga desisyon niya to appoint these people. At saka, Mr. Kumbaga, Mr. President, you are partly responsible also for appointing these people. Alam mo ba rin, Conrad, yung mga nabanggit ni Presidente, it's about time balikan niya yung mga nakausap niya eh. Kasi nung umpisa, di ba? Naibigay ko na sa inyo lahat yan. Ayoko na magkaroon ng brownout. Yan. Yan po ang narinig yan. At yan ay lumabas yan sa media. Talagang lumabas May sinabihan siyang taong ganyan. Ganon. Baka magkaroon pa tayo ng brownout. Merong ganyan. May mga ganon pinagsabihan si Presidente noon eh. Noong umpisa. Binigay ko na lahat. Binigay ko na lahat. Lahat-lahat. Ano pa ba? Pati pamato at panggulo. Kumbaga sa Cruz. At saka, sa text. At saka sa bilyar. Pati yung mga diskarte ng iba. Pwede na. Tiniran. May ano ba? yung power. Pero hindi, papatulan ba ng Kongreso yung IPIRA? Tagal na sinasabi yan eh. Ba't hindi review? Ito po ba, uulitin ko ulit, ano? Basically, ang IPIRA po, ang concept niyan, kailangan magkaroon ng competition. Para magmura ang kuryente. Meron bang competition ngayon? Wala po. Kasi, ang pinigil ng ating mga magigiting na government agencies ang pagtayo ng power plants. And therefore, sinasabi po, may shortage tayo ng supply. Pag merong shortage ng supply, imposible magkaroon ng competition. Ang tawag dyan, seller's market. Ang masusunod po, yung mga nagbebenta. Nasa kanila, ang bola. Okay? So, paano magkakaroon ng competition kung ganun ang policy natin? Ano ba pwedeng gawin sa IPIRA? Dapat there should be a certain level of power supply. Alamin natin yun kung ano yun. At nakalagay sa batas yun. Na kapag hindi nyo sinunod dyan certain level of supply. Kasi ngayon, depende kung sino ang secretary. Hindi pwede. Kung anong kursunada niyang capacity natin, yun ang masusunod. Yun ang masusunod. Hindi pwede yun. Kaya nga hinihingi Yung natin... mga vested interest, papasok na doon. Kaya nga hinihingi nga natin doon yung tungkol sa energy development plan na nando doon yung... Nandiyan ba? Meron ba tayong energy development plan? Required dyan ng IPIRA. Required yun. Inilalabas ba nila? Number 2, sinusunod ba nila? Yan. Number 3, pag hindi nila sinunod, meron pa silang parusa. Anong penalty? Yan ang workout. Kasi po, the only way yung mga power sector na yan, ma-monopolize ang policy, maglalagay sila ng tao. Ngayon. Kumbaga meron silang sugo. government Meron silang sugo dyan. At saka ang isa pang critical dyan sa IPIRA review, yung participation ng government. Talaga bang bawal ng gobyerno na makialam? Bakit ginawa yun? Bakit ginawa yun? Diba? Samantalang kailangan ng referee. Kumbaga taga-tabla. Sa lahat ng sektor meron ganyan. At sa ibang bayan meron ganyan. Dito lang sa atin yung pure private. Why? Dahil po sa lobby ng private sector noong ginagawa itong IPIRA na yan. Gusto nila makuha lahat yung ipinundar ng NAPOCOR na mga at that time, more than 20 years ago, napakaganda pa. NAPOCOR, Transco, lahat, etc.
Nadali nila. Nadali nila lahat yun. Fire sale. Kaya nga, ang ano dito, so dalawa yan. Una, yung Energy Development Plan, hindi naman natin pinagbabawal. As a matter of fact, binigay na nga natin sa private sector yung ating energy program. Ang government, ano na lang salimpusa ang gobyerno dito Salimpusa? Oo, wala. Walang gobyerno rito. At least kasali. Ang problema nga, Kahit salimpusa. Picture. Picture lang. ang problema nga, salimpusa ka na nga, wala ka pa. Aha. Wala ka. So now, the ball is in the Congress. Is in Congress. Yan pong EPIRA. Okay? Pero sa akin, kailangan ng executive, meron pa rin gawin. Okay? Kung nagluluko yung mga appointed ng presidente, panahon na para magkaroon po. Balikan nyo sila, Mr. President. O ano yung pinag-usapan natin 2 years ago? Maaari sigurong EPIRA lamang ang may kasalanan. Hindi, implementation nga Tsaka pwede ilagay natin yung walang conflict of interest talaga, yung or bahid ng kahit ano. Sobra ka naman. Galing sa industriya, pwede. Ganon? At saka, Saan galing? You can get sa... Saan galing? Akadim. Not Necessarily. Business. Business. Pero hindi A good manager. Hindi naman industry. Ang kailangan po natin dyan sa energy sector is a problem solver. Hindi po pwedeng think tank idea man. No. Hindi pwedeng idea man. Akadim, gaya ng mga yan. Ang mga idea man yan. Nakachaleko na naman yan. Huwag ganun. Ganda yung anyway, you were saying something. Hindi, ang inaano natin dito, we are not just talking about yung power sector. Kasi pinagsabihan na sila Pinagsabihan na sila. Ito inaasahan ko na sana wala ng brownout, etc. I-review natin ulit yun. Ngayon, yung tungkol sa government participation, very critical yan. And then, palakasin natin yung ating mga government institutions. Like, for example, PNOC. Di ba? Yung PNOC exploration. PNOC-X. Yung mga ganong klase. May tapos ito NAPOCOR. These are government agencies government corporations. Transco. Anong participation ng mga ito? In short, strengthen natin yung institutional. Kasi yan yung... Precisely. Yung globalization. Paano may strengthen kung mga... IFC, World Bank. Hindi, kung may mga interest yung mga nandun. Yan nga, wala yun. Kumbaga, conflict po yun May disconnect yun Super disconnect yun. Super disconnect yun. Okay, tinalakay din po ng presidente ang problema natin sa transport. Yan. Yan ang pang-araw-araw na impyerno ng mga Pilipino. Yan traffic. Hindi lamang sa Metro Manila yan. Cebu, nadadali na yan. Sa lahat. Cagayan de Oro, yung mga main cities, maski Davao. Okay, traffic. San Fernando, nako. Angeles, nako po. Ano ba ang solusyon natin? Tren. Pero matagal yan, pare. Matagal yan. Pero that's the right... Mass transit. Yan po ang tamang solusyon. Meantime, ano kaya mangyayari? Baka kailangan nga po yung 4 E's ng traffic management. Enforcement, education, engineering. Yung engineering, yun nga yung solusyon na matagalan yan Train, more roads, okay? Mass transit, yan. Pero yung education, at saka yung enforcement, kailangan pong immediate yun. Gugulan natin ng pansin yan. Okay? And then, that will also include yung ngayon dispersal. Tsaka po sana, yung mga... Urban dispersal, yung mga kontrata sa tren, tutuhanin naman ng mga nakakakuhang private sector. Hindi po siniseryoso Hirap na nga yung mga kababayan natin. Ang ginagawa nila, kumikita lamang sila, hindi naman ginagawa yung project. O kaya dekada bago matapos. Uy, mahigit 1 dekada pa lang naman Anong dekada? Mahigit 1 dekada pa lang. Stasyon nga dyan sa SM Sukat Uy, nadaanan ko na yung sinasabi mo, yung Cavitex na libre nga. Putol. Pero putol. Umiikot siya. Putol. Para kasi pupunta ako sa MOE. Pero tatagos na yun hanggang doon sa ayusin nila yun. Pero paikot nga, sabi ko, ba't hindi isang diretsyong na lang, umiikot? Hindi, kasi yun ang ginawa ng mga previous na pinagbigyan
Pero libreng dumaan ba? You should pass by ba? Ang ganda. Sabay Pero may skyline. sabi ng presidente, bubuksan na raw po yung istasyon sa Sukat. Sabi niya yun eh. Oh. Okay, sabagay. He should take to task Oo. itong mga LRT1. Sinabi nyo sa presidente yan, bubuksan nyo na this year. Oo. Pag hindi nyo nabuksan yan, another pasagasa sa tren niya. Kayo na magpasagasa. Kasi 2015 dapat nabuksan na yan eh. 2015, dapat may nasagasaan na. Wala pa nasasagasaan. Nasibak na si Ping Alfonso Dapat daw 2024. Hindi niya po binanggit yung mga privatization ng airport. Hindi. Hindi niya binanggit yun. Did he not? Ang sinabi niya lang, nag-expand po yung halimbawa, Bicol Airport, yung Jensan. Ano yung Jensan? Jensan Airport. Hindi niya nabanggit yung privatization po ng... At saka, nabanggit din niya yung tungkol doon sa mga ports. Ports. Yun. Ang nabanggit niya kasi yung privatization ng NAIA. Yes. Pero yun po yung Panglao sa Bohol. Yan. Yung Bicol National Airport. At saka yung Lagindingan. Kinopo na po ng Aboitiz Group yan. Medyo... Baka nakalimutan lang. Hindi kaya... O kaya merong pumunta doon sa teleprompter tinanggal. Aray ko. Sabotage! Sabotage. Bakit nandito? Kasi sa akin, napakagandang example yung ginagawa natin sa airport. Ang bilis na itayo ng mga airport eh. If you're a country that's in a hurry sa infrastructure, ituro mo yung mga ginawa sa airport, bibilis na itayo at magaganda. Pagkatapos makikinabang isang grupo. Ang isa pa DOTR yan ang inasahan ko sana na maano rin ni Presidente, hindi rin niya nabanggit. Aside from the ports at lahat, yung domestic shipping. Hindi pa Sa logistics yan. Logistics yun. At passenger and logistics. Di ba? Kasi inter-island tayo, nagkakaproblema. Di ba? Ang daming sumasabog, ang daming mga... DOTR yan. DOTR yan. Shipping. 9:01 ng umaga, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.